Morning, good afternoon, at good evening sa ating lahat. Kung anong oras niyo man ito napapanood, welcome to our podcast entitled OPM or OPM. Musika, komedya, at drama sa bandang parokya ni Edgar. And we're here at Julia's Coffee Shop. I am Glendale Villegas together with my partner. I am Joshua Sidon, and today we will talk about a well-known band here in the Philippines. Kilala sila bilang national band sa Pilipinas at marami na silang napasaya, napaluha at napatawa sa kanilang musika. Isa sa mga lead vocalist nila ay si Chito Miranda. It's none other than Parokya ni Edgar. And today, para sa pagpapalalim ng ating discussion, mayroon tayong guest para sa araw na ito. Welcome our guest, Miss Kathleen Loquias, Miss Mary Joy Cabe, and Miss Sandara Blaswell. So, kamusta naman kayo? Okay lang. Okay lang din. Ano namang mga ganap niyo sa buhay? Ako, ngayon, busy siguro sa ACADS. Ako naman, may trip ako next week sa Palawan. Ako naman sa Boracay. So, yung talakayan natin ngayon ay patungkol sa bandang Parokya ni Edgar. Meron ba kayong favorite song ng Parokya ni Edgar? For me, gusto ko yung Harana. Ako naman, Halaga. Ako yung, Your Song. Di ba yung mga kanta ng Parokya ni Edgar, makikita natin din yung mga iba't ibang kultura ng Pilipino. Meron tayong halimbawa yung konsepto ng bahala na at tawa muna bago problema, di ba? Alam naman natin yun. So, meron ba kayong alam ng kanta ng Parokya ni Edgar na naka-align doon sa konseptong yun? Siguro for me, yung kanta nila na Inuman. Kasi parang yung kanta nila yun, parang sumasala yun sa pag may problema ka, yan sa voice na di ba? Sa tingin nyo, or sa palagay nyo, nakatulong ba talaga, sa paanong paraan nakatulong yung kanta ng Parokya ni Edgar sa pagkakakailanlan ng mga Pilipino? Parokya ni Edgar nga is sinasabing isa tong pambansang banda ng Pilipinas, no? So, talagang nakakatulong siya sa pagbuo ng national identities ng mga Pilipino kasi nakilala sila sa paggawa ng kanta na kung saan nakaka-relate ang nakararami. So, magpapahinga lang muna tayo saglit. So, magbabalik ang OPM or OP. Kaya ma'am, pag 3 pataas na sila, bigyan sila ng Buena Kid Preschool 3 Plus for triple boost advantage in growth, energy, and immunity. Pag 3 pataas, mag Buena Kid Preschool 3 Plus, bata mayabang! Wow! Binibo naman ng mga batang to! Marunong din po kami mag-count. Sige nga. 1, 2, 3. Ano kasunod ng 3? Pataas! So ngayon, itutuloy natin yung talakayan natin patungkol sa Parokya ni Edgar. Uy, parehas pala tayo ng kulay ng ganyan. Parang pinag-usama. So, going back, alam naman natin yung mga kanta ng Parokya ni Edgar is nakalay talaga sa realidad ng buhay. So, meron tayong isang kantang pakikinggan. So, pakikinggan natin yung kantang Buloy. So, Tama. pakinggan natin. Buloy, naalala mo pa ba nung ako? So, dun sa kanta na pakinggan natin, ano sa tingin niya yung influence nun sa buhay ng isang tao or sa Pilipino mismo? Hindi naman ito pag-normalize. Ito ay maaring pwede nilang ipahayag sa kanta nila na maging responsable. Diba? Responsible is must. So, syempre, ngayon, lalo na sa generation natin,
alam naman natin na sikat yung parokya ni Edgar, di ba? So, sa tingin nyo ba na yung kasikatan ng parokya ni Edgar is ginagamit sa pagpapalaganap ng, nino-normalize ba yung idea ng normal lang yung paggawa sa mga maling gawain na yun or kabaligtaran? Parang pinapakita ba nila yung realidad ng buhay through music? Wait. I think kasi, yun na nga, personally kasi, hindi lang siya nino-normalize, pero pinapakita kasi ito through satire. Ayan, through satire and humor, na yung yung kanta ni parokya na, mga kanta na yung banda na ito ay, hindi, like sinabi ko nga kanina na hindi lang siya about drama, but about the satire way of addressing societal issues. So, dito kasi, yung bandang ito, parang nagbibigay siya ng safe space para sa mga listeners na kailangan nating pag-usapan to. So, makikita natin doon sa kanta ng parokya ni Edgar is more on reality. May reflection na nakukuha ng mga Pilipino. So, gumagawa Sila very creative kasi yung realidad ng buhay ginagawa in a creative way, parang ginawa nila through music. So, yung mga composition nila, hindi lang po talagang naman. Masyado na tayo nag-enjoy, partner. Tama, partner. Tsaka nakikita natin, nag-enjoy yung mga kasama natin. So, para sa pagpapalalim pa at sa mga katanungan na mas malalim pa sa malalim, kami ay magbabalik. So, magbabalik ang Anong gagawin mo para sa pansit canton? Kikis kita! Lucky V Pansit Canton Original. Sarap ng original na walang kapantay. Sarap? Opo, Nay! Anak, una na ako Nay! Tay! Bakit po ganito po ako? Siyempre, pinaglihi kita sa pansit canton. Ngayon po ba? Okay, maglalaro na po ako. Sige. Ma'am, sir, andun na po yung kotse. Pinaglihi ka rin sa pansit canton. Asya, tara na. At nagbabalik ang OPM o OPM. So, meron po isang particular na ginagawang kanta o nagko-compose yung parokya na Edgar pagdating sa pag-ibig. Yan. Alam ko na love sense. May na-broken na agad dito, Art. Mga kapatid na po siya lagyan. Makakaoras pa dito, Ikaw ba? May love life ka ba ngayon? Wala. Ikaw? Yes, wala. Uy, makita ko yung... So, alam nyo ba yung kantang Harana? Pakinggan natin. Sa isang munting harana para sa'yo. Bago ka magbigay ng isa pang opinion, meron ba tayo isang kantong pakikinggan galing sa parokya ni Edgar, yung kantang Halaga. So pakinggan naman natin. Inis ako isipin na ginaganyan. Tanungin ko muna kayo, yung napakinggan yung kanta, ano yung napipili nyo? Siyempre, lahat naman tayo nagpa-crush din. Siyempre, maiinit mo yun. Crush? Ito si love life niya dati. Kumabat niya naisip mo pag naririnig mo yung kanta na yan. Oo, lalo na yung harass. So, sa tingin nyo, bakit yung mga kantang ganyan na nakakompose or na bibigyan ng tingin ng mga Pilipino, bakit sumikat yan? Or bakit naging patok sa masang Pilipino pagdating sa usaping pag-ibig? Actually, yung Halaga, ito yung mensahe na kanta ko is, for example, meron kang abusive na partner or meron kang partner na cheater, literal. Hindi ka pinapahala. Mukhang naranasan niya. Based on experiences. So, yung kanta na to is, syempre,
mahalaga pa rin yung self-worth na kumbaga, hindi naman palagi yung partner mo yung pipiliin mo kahit mali na. Piliin mo rin yung sarili mo. Diba? So, hindi lang to pagpapahalaga sa partner. Pagpapahalaga rin sa sarili. Napakalani. Pagtira ko para sa sarili mo. Diba, tumadaan naman tayo sa phase na sobrang down natin. And parang feeling natin, sobrang down na down. Tapos may, naman na, may mga parte naman na maaalala natin yung kung tao, gano'n, or sa mga nangyari sa atin. So, personally, sa inyo, para sa inyo, may kanta ba yung parokya ni Edgar na nakapagpaalala sa'yo ng mga Sila sumagot. down time? Nahilayan pa rin. Hindi ako kasi, may ganda ako, yung kasi diba, Hindi ako tapos yung gera ko. even yung mga dati mong friends, diba, mga dati mong friends na sabi natin dinat-off mo na wala na sa buhay mo. Pero meron pa rin memories mo na nagbanding kayo with the inuman. So, yun, para sa akin, yun yung kanta na yun. Kasi bukod sa meron kayong memories, meron kayong mga napagkwentuhan na hindi dapat lumalabas sa iba. Pero nanatiling nandun lang sa circle na yun. Meron kasi na di ba, kapag nakainom or yun nga, dun mo lang nalalabas kasi parang feeling mo nung time na yun na maintindihan. Oo, kasi usually, nagiging matapang tayo. Can relate ako na nabihin. Mas, alam nyo, para sa akin, yung kanta na wala pa siya, para sa akin, mag-precious siya. Kasi, yung ganitong kanta, kukulit natin sa kultura ng mga Pilipino. Nung harana kasi, ang gawian ng mga Pilipino, halimbawa, yung kabahay lang sa bintana, kakanta. Traditional. Kaya yun para sa akin, yun yung yun nabibigay emosyon sa mga Pilipino. Dahil lang kayo. Just seconds after washing, ang germs balik sa kamay. That's why I recommend Safeguard. With double protection, removes 99.9% of germs and protects for up to 24 hours. Safeguard. Ano ba yung nagbaho? Dapat yung Safeguard, hindi lang yan pinanghugas ng kamay, pinanghihilo din eh. Kaya nga sana tawas muna bago angas. Tara na nga! Sana all may putok. So, nagbabalik ang OPM or OPO. Sa paglalahat ng ating napag-usapan, makikita natin yung music, hindi lang siya ginagawang pasta. Kasi makikita, yung title natin ng OPM or OPO, alam niyo ba sa trivia, alam niyo ba sa world history, meron tayong ligmaang OPO? Dito, ginagawa ng mga Chinese soldier na gawing libangan yung alam niyo ba yung opium, marijuana siya. So ginagawa lang nila yung libangan in connection sa music. Yung music kasi hindi lang ginagawang libangan ng mga Pilipino. For example, is yung parokya ni Edgar. Yung music ng parokya ni Edgar, hindi lang siya panlibangan. Doon rin minsan kinukuha ng mga Pilipino yung motivation nila para magpatuloy sa buhay. Isa sa mga relevant ngayon is yun. Hindi lang ngayon, dati pa, at sa mga susunod na generasyon, talagang kilalang-kilala siya rin yung parokya ni Edgar. For me, personally, mananatiling relevant sa akin ang parokya ni Edgar. Kasi, for me, parang nag-bring siya ng sense ng in life. Kapag naka-pressure ako sa kanila, talagang maganda. Ang anak ko nung sa totoo lang ko kapag nag-reflect na ako nag-building yung style. Dito kasi sa parang yan, pero dinilikinig tayo ng about ng kandan. So, talagang very influential yung parokya ni Edgar. Napakinggan natin yung mga insights nila patungkol sa bandang parokya ni Edgar. So kung gusto nyo pa makakinig or may malaman na iba pang banda dito sa Pilipinas, please watch and share our video, guys. So dito na po nagtatapos ang ating podcast. OPM or OPM, musika, komedya at drama sa bandang parokya ni Edgar.